Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi na nakapalagpa ang isang drug suspect na itinuturing na high-value individual sa isinagawang buy-bust operation ng Bukidnon Drug Enforcement Unit at iba pang unit ng PNP at nakumpiska ang mahigit 547,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Magbabalita dyan si Police Corporal Michelle Abatayo. Ang isang high-value individual matapos ang matagumpay na buy-bust operation na ikinasa ng Bukidnon Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang Valencia City Police Station, Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, CADSUT at Bukidnon Provincial Intelligence Unit sa Purok 1, Barangay Colonia, Valencia City. Sa operasyon, na-recover ang isang sachet ng hinihinalang shabu na ginamit bilang buy-bust item na may tinatayang timbang na 0.20 grams. Nasamsam din ang 8 iba pang sachet na may kabuuang tinatayang timbang na 80.30 grams. Sa kabuuan, umabot sa humigit kumulang 80.50 grams ng hinihinalang shabu ang nakumpiska na may tinatayang standard drug price na 547,400 pesos. Bukod sa ilegal na droga, nakumpiska rin ng mga operatiba ang isang smartphone, isang motorsiklo, identification card at ang marked money na ginamit sa buy-bust operation. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Valencia City Police Station ang naarestong sospek habang inihahanda ang kasong isasampal laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling iginiit ng Bukidnon Police Provincial Office ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga at hinikayat ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon laban sa mga sangkot sa ipinagbabawal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 10, Bukidnon Police Provincial Office, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Michelle Gulay Abatayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Abatayo. Arestado ang isang 43 anyos na lalaki sa buy-bust operation ng mga otoridad sa Naga City. 680,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang kumpiskado. Police Corporal Doxy Charis Casasos sa detalye.
Isang individual ang naaresto sa isinagawang bypass operation nitong Hulyo 25 taong kasalukuyan ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng City Intelligence Unit, City Police Drug Enforcement Unit bilang lead unit kasama ang mga tauhan ng Naga City Police Station 3 sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 sa Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Kinilala ang naarestong suspect na isang lalaki, 43 anyos, walang asawa, may trabaho at residente ng Barangay Dayangdang, Naga City. Nakumpiska mula sa suspect ang 19 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 100 gramo at may tinatayang standard drug price na 680,000 pesos at isang cellular phone. Ang naarestong suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya ng Naga City Police Station 3 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng tuloy-tuloy at mas pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 5 laban sa iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad sa rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 5, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Casasos. Hindi lang seguridad ang hatid ng Catanduanes Police Provincial Office, kundi malasakit at serbisyo publiko. Ito ay matapos ang isang community outreach program na ginanap sa bayan ng Birac, Catanduanes. Police Corporal Janel Sales magbabalita. Kasiyahan ng Catanduanes Police Provincial Office matapos magsagawa ng community outreach program dito sa Catanduanes World War II Memorial Fountain, Birac, Catanduanes. Tampok sa aktibidad ang information caravan kung saan nagkaloob ang Women and Children Protection Desk ng libreng konsultasyon, samantalang nagbigay naman ang Provincial Cyber Response Team ng patnubay laban sa cybercrime. Nagbahagi rin ng impormasyon ukol sa PNP recruitment ang Provincial Administrative and Resource Management Unit, habang nagbigay naman ng mga paalalang pangkaligtasan ang Provincial Community Affairs and Development Unit. Kasabay nito, nagkaroon din ng libreng blood pressure monitoring at health awareness mula sa Provincial Medical and Dental Team at supplemental feeding program sa pakikipagtulungan ng Birac Municipal Police Station. Bukod dito, nagkaroon din ng agraryo merkado sa pakikipagtulungan ng Department of Agrarian Reform, pamamahagi ng mga binhi at pananim para sa urban gardening mula sa Municipal Agriculture Office at Provincial Agriculture Services Office, gayon din ang pagbibigay ng libreng gupit mula sa Kabugao School of Handicraft and Cottage Industries. Nagdagdag naman ng saya at sigla sa buong programa ang Swing a Prize handog ng CAT-PPO, kung saan nag-uwi ng mga papremyo ang mga nakilahok. Ang matagumpay na aktibidad na ito ay patunay ng epektibo at matatag na ugnayan ng Catanduanes Police Provincial Office, ng lokal ng pamahalaan at ng iba't ibang stakeholders sa patuloy na pagsusulong ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa buong lalawigan ng Catanduanes. Mula dito sa Catanduanes, ako po si Police Corporal Janel Sales, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Sales. Matagumpay na nailunsad ng Apayao Police Provincial Office ang Bisita Eskwela, katuwang ang Provincial Government ng Apayao. Sa naturang programa ay nagkaroon ng pamimigay ng school supply at mga pagkain. Ibabalita yan ni Police Staff Sergeant Briel Joe Nipa. Sa isang liblib na komunidad sa bayan ng Flora sa probinsya ng Apayao, muling nabigyan ng ngiti at pag-asa ang mga batang mag-aaral. Hindi lamang school supplies at pagkain ang kanilang natanggap, kundi mga aral na magsisilbing gabay upang sila'y lumaki ng ligtas, matatag at may tiwala sa sarili. Bilang bahagi ng 31st PCR Month Celebration, matagumpay na isinagawa ng Apayao Police Provincial Office, katuwang ang Provincial Government of Apayao, ang Oplan Bisita Eskwela I Am Strong sa Upper Atok Elementary School. Bilang bahagi ng programa, nagbigay ng makabuluhang talakayan ng kapulisan patungkol sa terorismo, iligal na droga at anti-bullying na nagpapaalala ng kahalagahan ng paggawa ng kabutihan, respeto at pagmamalasakit sa kapwa. Samantala, nagbahagi din ng aral tungkol sa good touch at bad touch
upang maturuan ang mga bata kung paano pangalagaan ang kanilang sarili at maging matapang sa pagsasabi ng tama. Mas naging makulay ang araw nang ipamahagi ang mga school supplies, pagkain at iba pang kagamitan sa 80 mag-aaral mula kinder hanggang grade 6. Ang simpleng tulong na ito ay nagdulot ng malaking saya at inspirasyon sa bawat batang nangangarap na makapag-aral sa kabila ng mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng matatag na ugnayan ng kapulisan at komunidad, muling napatunayan na ang tunay na serbisyo ay hindi lamang nasusukat sa pagpapatupad ng batas, kundi sa pag-abot sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Sa bawat ngiting na ibalik, bawat aral na naibahagi, at bawat batang nabigyan ng pag-asa, ipinapakita ng isang ligtas na at maunlad na kinabukasan ay nagsisimula sa sama-samang pagkilos at malasakit para sa kabataan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Apayao Police Provincial Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Briel Joey S. Nipa, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Nipa. Nasabat ang 1.36 million pesos na halaga ng iligal na droga mula sa isang 51 anyos na babae sa isinagawang anti-illegal drug operation na mga otoridad sa Paracale, Camarines Norte. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na operasyon ng PNP kontra kriminalidad at iligal na droga upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng bansa. Tinutukan niya ni Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla. Pinatupad ng mga operatiba ng Special Operations Unit 5 ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, katuwang ang Paracale MPS at iba pang law enforcement units. Ang search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na kinilalang si alias Maylin, 51 anyos at residente ng naturang barangay. Sa operasyon, nakumpiska ang kabuang 108 sachet ng hinihinalang shabu at iba't ibang drug paraphernalia. Ang mga nakuhang illegal na droga ay may kabuang tinatayang timbang na 200 gramo at standard drug price na 1,360,000 at 60,000 piso o 1.36 million. Isinagawa ang paghahalughog sa presensya ng mga mandatoryong witnesses mula sa barangay at media, habang ang buong operasyon ay naitala gamit ang 2 alternative recording devices alinsunod sa umiiral na mga alituntunin. Isinagawa ang inventory at pagmamarka ng mga nakumpiskang ebidensya bago isinumite ang mga ito sa Camarines Norte Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang nananawagan ang Camarines Norte Police Provincial Office sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa iligal na droga sa pamamagitan ng pagbibigay ng tawang impormasyon at pakikipagtulungan sa mga autoridad upang mapanatili ang isang ligtas, mapayapa at drug-free na komunidad. Mula po dito sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Matagumpay na ipinatupad ng mga operatiba ng Special Operation. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Caudilla. Mahigit 2 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat sa checkpoint ng mga otoridad sa Midsayap, Cotabato. 2 individual arestado. Nakibalita dyan si Police Corporal Bernadette Camino. Aabot sa 2,800,000 piso ang halaga ng pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo na nasabat sa isang joint checkpoint operation ng Philippine National Police sa Barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato nitong Hulyo 23 ng kasalukuyang taon. Pinangunahan ng Highway Patrol Group 12 ang operasyon, katuwang ang Midsayap Municipal Police Station, 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Division 12 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa karnaping, paglabag sa batas trapiko at smuggling. 2 sasakyan ang pinahinto sa checkpoint upang sumailalim sa inspeksyon at magpakita ng kaukulang dokumento ng sasakyan at kargamento. Sa halip na sumunod, umano'y pinaharurot ng mga driver ang kanilang mga sasakyan at nagtangkang tumakas. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at naabutan ang 2 sasakyan may humigit kumulang 150 metro mula sa checkpoint. Sa isinagawang inspeksyon
nakumpiska ang 1,000 at 100 reams ng New Berlin cigarettes at 2,000 at 200 reams ng Fort cigarettes na may kabuuang tinatayang market value na 2,823,810 piso. Inaresto ang 2 driver na kapwa residente ng Cotabato City. Ipinalam sa kanila ang kanilang mga karapatan sa presensya ng isang kinatawan na media at isang opisyal ng barangay. Inihahanda na ng mga otoridad ang pagsasampa ng kasong resistance and disobedience to a person in authority sa ilalim ng Article 151 ng Revised Penal Code. Gayon din ang paglabag sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act sa Provincial Prosecutor's Office. Patuloy namang pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na makipagtulungan sa mga checkpoint operation bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagsugpo sa mga iligal na gawain. Mula dito sa Cotabato Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Bernadette Himalaya Camino, nag-uulat mula sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.